May mga sikreto talaga sa paggawa ng mga sauce na ito para mas sumarap pa. Kaya naman itong version ko na ito ay talaga ng mga nakuha ko pa sa lola ko. Mas masarap, mas lalapot, at mas malinamnam pa ang inyong sauce kapag ito ang ginawa nyo dito. Over medium-high heat ay mag-isa lang muna tayo dito ng ating onion at garlic. At kapag nag-translucent na ito, ilagay na natin yung ating pork belly. Syempre yung ating pampalasa, patis, paminta, at kaunting asin. Sa mga gusto ng eksaktong measurement nito ay makikita nyo naman dito sa ating video. Isang kutsa lang muna natin itong ating baboy at paano malalaman kung okay na kapag medyo may tusta effect na dito sa ating ibang part ng ating baboy, okay na yan. Or di kaya kapag ito ay pinindot-pindot, medyo firm na yung ating meat, okay na to. Para sa akin, ang pagsasukutsa ay nawawalan din ito ng lansa dito sa ating baboy at nagkakaroon ito ng extra texture dito sa ating baboy. Next, tubig, bay leaves, at takpan ito. Pero since maliit yung aking takip at medyo time wasting talaga to at sayang sa gas, i-transfer na lang ito sa pressure cooker. Hinaan natin ang ating apoy to medium-low heat at dito ay nag-set na ako ng timer ng 35 minutes. Sa mga baguhan sa paggamit ng pressure cooker ay mag-ingat kayo ha. Kailangan na palamigin lang muna ito ng bahagya bago ito buksan. Or kapag medyo talagang super higpit pa ng cover nito ay huwag talaga bubuksan kasi ito ay puputok. Medyo lumambot na yung ating meat at tamang-tama lang talagang ito kasi ito ay papakuluan pa natin at titimplahan. Ito niluluto ko ay nakikita ko lang talaga sa karinderya. Minsan lang talaga namin ito lutuin sa bahay kasi gusto namin lola ko nagluluto. Pero since na wala na siya, ito ako, tinatry ko talaga na gayahin yung tamang timpla, tamang texture, consistency, at lasa nitong ating ulam. At ito nga ang sekreto para mas sumarap pa yung ating sauce. Ay ang lola ko gumagamit talaga ito ng otab. Gumagamit pa siya ng pandikdik para durugin ito. Pero para sa akin ay okay ito durugin sa kamay at ilagay ito directly. Kasi kahit na may mga buo-buo dyan, ay matutunaw naman ito. At yung mga nanonood sa atin, may nag-comment na iba yung ginagamit nilang pampalapot dito. Nakakatuwa lang yung mga comment kasi iba-iba pala yung atake para mas sumarap pa yung kani-kanilang mga ulam. Pero para sa akin, lahat yan masarap kasi galing sa puso, punong-puno ng pagmamahal, nanay man, tita, tito, at tatay man ang nagluluto. Para sa pamilya, sa mga anak, lahat yan masarap. At syempre, alam ko nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Pakicomment naman kung taga saan kayo kasi gusto ko talaga malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating video. At syempre, kung gusto nyo mag-request at kung gusto nyo i-share ko yung aking mga sikreto pa sa kada isang recipe or kada isang menu, ulam, dessert, pakicomment naman sa comment box section.